dito tayo sa sunod na balita. Anong sunod, Kent? Nako, eto, isa din to. Alam niyo mga kababayan, kanina, 'di ba, kung naalala ninyo, ilang araw na ako nag-content patungkol dito sa House speakership. Yung speakership sa Congress, sabi ko nga sa inyo, actually sabi ko nga, antayin ninyo mga kababayan na mayroong mga vlogger mag-content dito patungkol kay Romualdez, kay Benitez at kay Chanco. Toby Chanco, na hindi natin alam na baka gusto na ni PBBM palitan si Romualdez pagiging House Speaker. Ito mga kababayan, walang dahilan kung ayoko magsalita kasi baka magkamali ako eh. Ako naman, hindi ko ikakahiya, hindi ko sasayangin ang aking pangalan at tiwala ninyo na mga nanonood sa akin kung hindi totoo ang aking sasabihin. Sinabi ko nga sa inyo, sa Sikihor lang maraming magician. Pati ba naman sa Samar, may magician pa rin sa Leyte? Ito na, tuloy natin. According sa balitang ito mga kababayan, no? Kasi ugong-ugungan ngayon, no? At usap-usapan ngayon sa Kongreso na si Martin Romualdez or House Speaker Martin Romualdez ay mapapalitan na nga. Bakit nga ba? Anong rason para palitan? Eto, according dito sa People's Tonight Radio, mga kababayan, sinabi ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na umabot sa mahigit 280 ang mga lumagda o pumirma sa manifesto ng suporta para kay House Speaker Martin Romualdez na nagpapatunay sa tibay or matibay na paninindigan ng mambabatas mula Leyte habang pagpapalit ang pagsisimula ng bagong sesyon sa Kongreso. Anybody can actually run for the speaker or speakership. But the question is whether that person or that Congress member has the number of secured the position. So sinabi nga ni Kong Ernex, we have already secured 280 plus signatures supporting Speaker Martin Romualdez to be our speaker in 20th Congress. Diba? Ayun naman kay House Assistant Majority Leader Manila 1st District Representative Ernesto Junicio Jr. sa isang media briefing sa bilang ng mga sumuporta sa kanya, mababa umano ang posibilidad na magkaroon ng seryosong kalaban si Speaker Romualdez. Actually, who signed, there are already 287 congressmen who expressed their support. It's more of hindi pa sila nakaka-physically signed. But 287 total expressed their support and 283 who physically signed the manifesto. Dagdag pa ni Ernex Junicio. At ito naman si Adyong. Sabi dito, we have already secured 280 plus signatures supporting Speaker Martin Romualdez to be our speaker in the House of 20th Congress. Yeah? Ayan, wait na lang tayo sa desisyon ni PBBM. Sabi ni Sir Kenry. Actually, mga kababayan, hindi, wala naman ako ibang sasabihin. Wala naman akong problema. Yun nga, mga kababayan, ang problema. Ito yung sunod, mga kababayan. Ito yung binasa ko kanina patungkol kay Ernex Junicio at dito sa isang kay Adyong sa Lanao del Sur. So yan po yun. No, actually who signed, there are already 87 who expressed their support. Ayan po yan, si Ernex Junicio. Mabait po yan, si Congressman Ernex Junicio ng Maynila. So, ngayon, ayan, ma'am, Livitso
Somtrulen. Ayan, maraming salamat po sa 12 super sticker. Thank you so much po. Ayan, mga kababayan. Kung ako papipiliin, kung ako, isa ako sa miyembro ng House of Representative or Congressman, maaari na piliin ko, kung hindi si Romualdez, si Benitez. Chanko, ayaw ko. Yun lang, wala ko ibang comment. Chanko, Benitez, Romualdez lang. Pero, ayaw ko magbitaw ng salita, mga kababayan. Hindi naman basihan dyan. Alam nyo, ito lang para sa akin. Kaya po maraming bumoto kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi lahat po, halos kadalasan po, 180 congressman ay under po sa Lakas CMD or isang partido po ito. Partidong Lakas CMD ay ito po yung grupo ni Romualdez na almost 180 congressman miyembro po dyan. At hindi po porket 180 congressman ay miyembro dyan, ay yun na lang. Na siguro para sa akin reaksyon ko to, komento ko to. Mapipilitan silang bumoto kasi miyembro sila dyan at si Romualdez ang president sa Lakas CMD. Siya ang chairman dyan sa miyembro ng, di ba? Siya ang miyembro dyan sa Lakas CMD. Pero kung wala yang Lakas CMD, ewan ko lang. Mapipilitan talaga itong 180 congressman or 280 or 287 kasi miyembro sila Di ba? Miyembro sila dyan. Tama, Sir Elijah. Hello po, Ma'am Arlene Moroliano. Yun ang totoo. Kung hindi sila miyembro sa Lakas CMD, ewan ko lang. Sa bagay kasi, mas malaking tulong kasi kapag kasali ka dyan sa miyembro-miyembro na yan. Alam nyo kung bakit? Bigyan ko kayo ng sample, mga kababayan. Once kasi na member ka dyan sa sinasabi nilang grupo na Lakas CMD ni Fidel Ramos, no? Yung miyembro ngayon nila, malaking tulong kasi yan. Kung ako politician, tapos miyembro ako dyan sa Lakas CMD, kapag tumakbo ako, matutulungan ako ng kapwa ko, politician. Bakit? Halimbawa, kulang budget ko. Matutulungan nila ako sa budget kung kulangin o kapusin ako. Pwede ako mangutang sa kapwa ko politician. Kasi kamiyembro, kabaro ko yan. Kumbaga, parang parang mga seaman, kabaro ko yan. So pag ako kinulang dito sa distrito ko, putangin mo muna ako, kulang ako Pag nanalo ko, bayaran na lang kita. Parang ganon. Parang iglesia ni Cristo. Ganun yan. Yung Lakas CMD, parang iglesia ni Cristo yan. Kapatiran yan kapag ikaw iglesia ni Cristo ka, gusto mong magtrabaho, ngayon wala kang trabaho, once na miyembro ka dyan, hindi ka papayagan na miyembro mo na hindi ka makapasok. Tutulungan ka nila. Di ba? Tutulungan ka nila. Parang fraternity. Di ba? Kapatiran. So, malaking tulong din. No? Pero, yan kasi ang pabor kay Romualdez talaga, mga kababayan. Yan ang tawag dito, pinaka-power ni Romualdez talaga. Malaking impact kay Romualdez yung Lakas CMD kasi siya yung chairperson dyan. So ngayon, kapag sino yung kongresista dyan sa lalawigan na yan, kulang sa budget, tawagan mo si chairperson Romualdez. House Speaker, kulang pundo ko dito. Pwede mo ba akong tulungan? Paggawa lang ako ng tulay. So, mabilis. Nakakatulong agad. Kasi miyembro ka alam nyo naman sa politika, mga kababayan, na kapag hindi mo kapartido, wala kang proyekto. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Naranasan ko yan. Try mo. Mag-chairman ka, magkagawad ka. Kahit sa barangay, unahin nyo sa barangay. Barangay, chairman, ikaw kagawad. Ang nanalo, hindi mo kaalyado. Yung nanalo, hindi mo kaalyado, iwan ko lang kung mabibigyan ka ng proyekto. Siyempre, si chairman, unahin yon, yung mga kaalyado niya, panghuli ka na. Ganun yun Di ba? Mga kababayan, Ma'am Adila Castillo, hello po.
Ma'am Ulib Masangkay, hello po. Parang mayor at barangay. Oh, kung ikaw barangay chairman, hindi ka suportado kay mayor, pag natalo yung mayor na sinuportahan mo, good luck. Malaking tulong kasi yung ganyang grupo-grupo, yung mga party list, partido-partido na yan. Oh, yan ang isa sa pinakamalaking impact at lamang ni Romualdez kasi siya yung chairperson dyan. Ganyan din sa barangay at kahit sa local government. Pag yung mayor na sinuportahan mo, katulad sa Maynila, example ko, yung mga chairman dyan sa Maynila na sumuporta kay Hani Lacuna, hindi nanalo yon, tatandaan ni Isko yun. Pag titignan ni Isko lahat yan, ikaw, hindi ka sumuporta sa akin, anong sinabi mo nung eleksyon? Ito, barangay 1, 2, 3, 4, 5. Kayong 5. Hindi kayo sumuporta sa akin, di ba? Panghuli na yung project ninyo. Mga ganon-ganon. Alam naman natin yan. Hindi naman kailangan i-memorize yan. Ganon yun. Ikaw, tanungin kita. Kung ikaw mayor, sa 30 ka barangay, 5 lang supporter mo dyan. Sa tingin mo yung 25 unahin mo? Siyempre, unahin ko yung 5 na sumuporta sa akin. Yung 25 barangays, sunod na lang siguro pag natapos na itong proyekto ng 5. Hindi na natin kailangan memorize yan, mga kababayan. Hindi natin kailangan ng sibil, mga matatanda na tayo. Hindi na tayo bata dito. That's the life of politics. Hindi Ganun yan. Ang lamang lang ni Romualdez kasi, siya yung chairperson dyan sa Lakas MD. Kaya kailangan bumoto lahat ng kongresista na miyembro. Bakit? Huwag kang bumoto. Project mo, good luck. Ganon yun. Hindi natin alam Malay natin. Alam nyo, minsan ang tao, kahit sa amin, mga vlogger, nung una, nag-views ka, tag 10,000, 20,000, habang tumatagal, humihina yung views mo. Bakit? Nagsasawa ang tao. Ganon din sa politiko. Umpisa, maganda pakikitungo mo, habang tumatagal, napaplastikan yung mga kasamahan mo, aayaw yan sa'yo. Ganon yan. Hindi mananatili na ang araw, nagliliwanag. Hindi naman tayo North Pole na walang gabi. Lagi na lang umaga. North Pole lang ang ganun. Hindi lumidilim. Laging liwanag. North Pole lang yung may ganun. Dito sa atin, may gabi, may umaga. May high tide, may low tide sa dagat. Sa umpisa, magaling ka, 150 million cash! Paano kung magsawa yung tao? Cash! Sabi nga ni, mga DDS, hindi kasi binigyan daw kasi ni Romualdez ng 150 million yung mga congressman. Kasi kung hindi daw sila pipirma na ma-impeach si Sara, walang 150 million. Di ba? Yan ang sabi. Kung totoo man. Yun lang. Hindi palagi, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, yung kapwa nga magkapatid, yung Binay nga sa Makati, 2 magkapatid, naglaban pagka-mayor, magkapatid pa yan Diba? Magkapatid na Binay, mayor, Binay versus Binay. Diba? Kent ako, igsuon sa Pinas, nag-message sa ako, ana siya, pirmi kuno niya padunggan ako name sa imo vlog, nagadonate og $5. Ma'am Josephine Paramil, nagpalipad ka ba sa akin? Parang wala. Ngayon ko lang narinig na Josephine Paramil. Lagi kitang napapanood sa live kong to, pero wala ka namang super sticker. Wala ka ring super chat. Pangalan lang. Hindi man pupurkit lagi kung binabasa, ma'am, ay nagpalipad agad. Lahat naman yan. Ayan si Leslie lang Malakas, si Rosa, o Rosabi de la Cruz, ayan, si Ina. Hindi po porket binabasa ko ay nagpalipad na or nagdodonate ng super sticker, super chat. Hindi naman ako katulad ng mga DDS vlogger dyan, babasahin lang yung pangalan kapag may super chat, super sticker. Ako dito, binabasa ko. Ayan si Ma'am Lily Tonini, ayan si Ma'am Ana Estrabon, si Jack Kipper. Sir Kent, matagal na yan, Sir Kent. Bakit hanggang ngayon wala pa din ma-impeach si Sara? Ay, ambot lang, oy. Yan si Ma'am Ulib. Wala naman palipad yan. Binasa ko naman yung pangalan. Si Constancio Tonggo. Ayan.
'Di ba? Yes, palagi you always call my name, 'di ba? OFW. Ito yung palipad. OFW. 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Ganyan. Sabihin ko niya, thank you so much. Yun yung palipad. Pero pag i-shout out katulad kay Ma'am Bernadette, Ma'am Lili Tonini, Ma'am Lilit de la Cruz, Ma'am Lisa, and kay si Rasbel, si Eli Soterio, Sotiro, yan, mga ano lang yan, shout out lang yan. Kay Ma'am Marilo, Ma'am Olive, si Raida Channel, di ba? So ngayon mga kababayan, yun lang yung reaction ko. Papalitan na daw ni PBBM. Tayo natin. Nasa tao na yan, nasa mga kongresista yan mga kababayan na kasi ugong-ugong at usap-usapan ngayon. Napapalitan nga daw si Romualdez ni Benitez at ni Chanco. Dalawa daw kalaban ni Romualdez. Antayin natin kung sinong iboboto nitong mga kongresista. Kung nga mga kongresista mananatiling miyembro ng Lakas CMD, mananatiling boboto kay Romualdez niyan. Pero kung ang itong mga kongresista ay mag-ala Gloria Arroyo ito at magsasali sa kudita ni Gloria, ay talagang matanggal si Romualdez. Ganun lang naman yun eh. Wala namang permanente, mga kababayan. Walang permanent dito sa mundo. Hindi porket lagi kang House Speaker. Matatapos din yung termino, mapapalitan din. Tita Sepsi, may love shoutout po Tita Sepsi. Ganon yan. Dito tayo mga kababayan sa sunod. Ano nga ba yung sunod, mga kababayan?